Welcome back dito sa channel natin. Muli tayong nagbabalik dito sa may EDSA Kamuning. Ipinakita na nga ng Department of Transportation ang official render o design ng bagong EDSA Kamuning busway station. Dito pala malapit sa hagdanan ng MRT3 Kamuning Station, idadaan yung elevated walkway papunta dyan sa gitna sa EDSA busway station ng Kamuning. Ayon pa sa Department of Transportation, pumayag na nga ang SMDC na dito ilagay yung mga hagdanan ng elevated walkway at pati na doon sa kabilang side kung saan mayroon din silang kondo dyan na malapit nang matapos. Ayon pa nga sa Department of Transportation, dalawa ang purpose pala ng bagong EDSA Busway Kamuning Station. Ito na rin pala magiging kapalit ng Kamuning Footbridge na makikita natin dyan sa unahan. I-demolish na kasi yung footbridge na yan dahil sobrang taas nga at dito nadadaan sa bagong elevated walkway ang mga commuters at mga pedestrians. Napakaganda pala ng itatayo na bagong EDSA Busway Kamuning Station. Magiging modern na rin ang design ng station dito at hindi na katulad sa mga lumang EDSA Busway Station. Magkakaroon din ng elevator at escalator ang bagong EDSA Busway Station dito sa Kamuning. Ayon pa sa DOTR, magsisimula na nga ang construction at matatapos hanggang sa December. Akala ko nga last week sisimulan na pero abangan natin ang pagsisimula ng project na yan. So ayun guys, wala na tayong choice kundi umakyat dito sa Mount Kamuning, ang pinakamataas na footbridge dito sa EDSA. Tatawid kasi tayo doon sa kabila para pakita ko naman sa inyo kung saan itatayo yung elevated walkway sa kabilang side naman. Sobrang taas talaga nitong Mount Kamuning Footbridge at panahon na talaga na i-demolish na ang proyektong ito. Grabe guys, sobrang bahaw dito sa taas, ang daming tae, hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo. Ginawa na palang CR itong footbridge, sana i-demolish na ito as soon as possible. Marami na ring development dito sa Kamuning area. Mga bagong residential condominium ang itinayo na dito. So ayan guys, ito na ang ilan sa mga nalalabing araw ng Kamuning Footbridge. Sino ba kasi nakaisip ng design na yan at sobrang taas? Isa sa mga bagong condominium dito sa area ang Studio 7. Ito ay proyekto ng PhilInvest. Mixed use project ito, may office building dyan sa taas
at meron ding commercial center dito sa baba. Yung katabi naman nito ang Victoria Sports Tower. Ayon pa dito sa design na pinakita ng Department of Transportation, magiging mas maluwag na nga yung walkway dyan sa baba ng station. Magiging mas maayos na rin ang pagsakay ng mga commuters. Dito pala sa side na to, parang patagilid yung elevated walkway kasi nga dito siya maglalanding sa SMDC condo. I-donate ng SM at pumayag sila na dito nga sa harapan ng condo nila itayo ang mga hagdanan ng southbound elevated walkway para sa itatayo nga na EDSA Kamuning Busway Station. Ito yung harap ng Glam Residences. Mula dito papunta doon sa gitna kaya parang patagilid siya. Anyway, basta maganda yung pagkakadesign ng elevated walkway at magamit ng mga commuters ng maayos. Abangan natin ang mas pinaganda na EDSA Busway Kamuning. Dito pala sa may GMA network, nakatabi lang din ang Kamuning Station. Marami din mga project na ginagawa dito. May bagong condo dito sa harap ng GMA. Ito ang Victoria Arts and Theatre Tower. Napakaganda pala ng condo na to kapag natapos na. Ayan, nandito naman tayo sa likod ng Glam Residences ng SMDC. Malapit na rin pala matapos ang condo na ito. Magandang move din yung ginawa ng SM na pumayag nga sila na dito sa harap ng condo nila itayo yung mga hagdanan ng busway station dahil magbe-benefit din naman yung mga resident dito. Malapit lang sa condo nila ang busway station. Konting lakad lang at nandito na tayo sa may Sergeant Isguera. Isang bagong mega project ang itatayo dito. Ang pinakamataas na residential tower sa ating bansa ay dito itatayo. Ito ang Siang Summit Project. Ito na nga ang pinakamataas na residential tower dito sa ating bansa. May 80 floors. So ayun guys, ongoing na nga ang construction dito sa Siang Summit. Ito pala ay ultra luxury residential tower. Ibig sabihin sobrang mahal na mga unit dito. Kung hindi ako nagkakamali, nagre-range pa 50 million to 100 million. Ayan, dito naman tayo sa kabilang side. Ongoing na nga ang construction dito sa Siang Summit. Ito nga pala ay project ng Shangri-La.
Puro mga tall residential project ang pinapatayo ngayon ng Shangri-La. Meron pa dyan na ginagawa ngayon sa Shaw Boulevard, sa likod ng Shangri-La Plaza Mall. Meron pa silang balak na itayo dyan sa may Green Hills, kaso may tumututol yung mga resident na mga nearby subdivision. Multiple high-rise residential tower naman ang itatayo doon. Ang Haraya Residences naman doon sa may Bridgetown sa may Pasig, ongoing na ginagawa ngayon. At ang alam ko, meron pa silang balak na magtayo ng isa pang high-rise residential tower dito sa Makati City. Dito na nga sa Quezon City ang next rising development area, lalo na dyan sa may Vertis North. Malawak kasi ang area ng Quezon City at marami pa mga lugar na pwede pang i-develop. Konting lakad lang along Sergeant Esguerra pa rin tayo. Ito naman ang ABS-CBN compound. Naibenta na nga ng ABS ang majority ng area na to. Ang ABS-CBN compound pala ay may lawak na 4.4 hectares. Ang 3 hectares nito ay naibenta na nga sa Ayala Land sa halagang 6.24 billion pesos. At ayon pa nga sa napagkasunduan, babayaran ng Ayala Land ang 6.24 billion ng installment sa loob ng 10 years. Ito ang lumang building ng ABS-CBN. Kasama nga ito sa naibenta na, pati na ang tower. What I mean is yung lupa na kinatatayuan yan. Bakit nga ba ibinenta ng ABS-CBN yung majority dito sa ABS-CBN compound? Ang sagot dyan, dahil hindi na naman nila kailangan dahil nag-shift na nga yung company at hindi na sila TV network at sila ay naging digital content provider na, kung saan ang kanilang mga shows ay mapapanood na sa iba't iba mga platform. Pwede sa free TV, online at streaming. Kumbaga, mula sa pagiging TV network, para naging Netflix na ang ABS-CBN. Ang tanong, ano na mangyayari sa ABS-CBN company? Meron pa rin namang natitirang 1.3 hectares na hindi naibenta. Dito pa rin mananatili ang ABS-CBN as a company. Kasama na ang Pinoy Big Brother House na nasa tapat ng ELJ Building. So ayun guys, hanggang dito sa dulo yung naibenta na nga ng ABS-CBN. Makikita nyo naman dun sa kabila ang ELJ Building. Yan ang bagong main building talaga ng ABS-CBN. Lahat ng mga opisina at mga studios na nandun sa lumang building na kasama nga sa lugar kung saan naibenta, ililipat na dito sa ELJ Building. So ibig sabihin, ito na lang yung mananatili, yung 1 hectare. At hindi pa rin naman sila aalis dito sa area. Mas lumiit lang yung kanilang area dahil naibenta na nga yung majority. Pero nandito pa rin ang ABS-CBN at hindi magta-transfer doon sa Bulacan. Yung nandoon naman sa Bulacan ay matagal nang naipatayo ng ABS-CBN. Yun naman ang ABS-CBN Studios o Soundstage. Yun ay isang malaking studio na pwedeng pag-shootingan ng iba't ibang mga shows at mga pelikula. Parang pang Hollywood ba na pwedeng shootingan ng mga malalaking movies katulad ng Avengers, Lord of the Rings, para mga ganon. Hindi sila lilipat doon dahil hindi naman yung opisina, soundstage yun o malaking studio. Anyway, anong masasabi nyo sa iba't ibang mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!